Sa buong mundo, mayroon lamang 3 bansa na may pinakamakapangyarihang militar. Ito ay ang Amerika, China at Russia. Sa 3 ito, ang China at Russia ay naging magkaibigan, at ang kanilang common na kalaban ay ang Amerika. Sa 3 ito, dahil sa nangyayaring labanan ng Russia at ng Ukraine, ay napag-alaman at nakikita ng Amerika ang kahinaan ng Russia. Ano pat hindi na malaking threat ang Russia dahil alam na ng Amerika kung hanggang saan lang ang Russia. Sa ngayon, nag-iisang bansa na lamang na masasabi nating kalaban ng Amerika, na merong malaking threat sa kanila, o masasabi nating kanilang kakompetensya sa global power. Ito ay ang China na pinamumunuan ni President Xi Jinping. Si President Xi Jinping nung siya ay naluklok sa pwesto, ay nagkaroon ng malaking pananaw. At ito ang kanyang promise sa mga tao, lalo na sa kanilang Communist Party, na gagawin niyang makapangyarihang militar ang China na kayang maihambing sa mga makapangyarihang bansa tulad ng Amerika. Ang pangunahing layunin ng China o ni President Xi Jinping ay upang kukunin ulit ang Taiwan at magiging isa ulit sa kanilang bansa dahil bahagi naman umano talaga ang Taiwan sa kanila. Pangalawa sa kanyang ambisyon, ay kukunin ang buong South China Sea, upang masigurado ang kontrol nila sa malaking area na kanilang bansa, upang makontrol ang dagat na ito dahil dito sigurado dadaan ang mga puwersa ng magiging kalaban nila sa pagkontrol sa buong lugar na nakapalibot sa kanilang bansa. Sa pag-modernize ni Xi Jinping sa kanyang militar, isa sa pinaka-pinagtutuunan niya ng pansin, ay ang kanilang kakayahang nuklear. Ano pat binubuo nila ang puwersa na tinatawag na Rocket Force. Ang Rocket Force ang siyang may responsibilidad sa mga nuclear na armas, mga air defense system, anti-ship missile systems, na siyang gagamitin sa oras na sasakupan nila ulit ang Taiwan o makipaglaban sila kahit sa anumang bansa dito sa South China Sea. Sa nakalipas na mga taon, pinakita ng China ang mga propaganda, na umano, ay hindi na mapipigilan ang lakas ng kanilang nuclear, at mga air defense system, mga missile system, na naglalakihang mga rockets. Ngunit ang lahat ng ito, ay binabantayan ng Amerika sa pamamagitan ng kanilang US intelligence. At alam nyo ba kung ano ang nalalaman ng Amerika noon pa at kanilang ibinunyag ngayon? Sa pamamagitan ng kanilang pag-iispiya, ay kanilang nakumpirma ang matinding korupsyon sa loob ng militar ng China. Ang mga korupsyon na ito, ay malaking balakid sa pag-angat ng kanilang puwersa, at sa kakayahan nilang makikipaglaban. Ayon sa report, sinabi ng Amerika, na dahil sa matinding korupsyon, ang kanilang mga malalaking rockets na dapat sana ay naglalaman ng mga rocket fuel upang ito ay makalipad, ay sinasabing hindi rocket fuel ang laman nito, kundi nilalagyan ng mga tubig. Sa bawat mga military parade kung saan kanilang pinapakita kay Xi Jinping ang mga rocket system na ito, ang mga nuclear-armed missile system, ay hindi pala rocket fuel ang laman, kundi ordinaryong tubig. Hindi pa malinaw kung bakit tubig ang nilalagay, ngunit ang malinaw ay ito ay dahil sa korupsyon. Ibig sabihin, ang buong akala ni President Xi Jinping, ay makakalipad ang lahat ng kanilang mga rocket system, ngunit ang totoo ay karamihan sa mga ito ay hindi magkakalipad. Sa tagal na ng problema ng korupsyon sa China military, ngayon lang ito nabisto at napag-alaman ni Xi Jinping ang matinding problema na ito sa kanilang rocket forces. Kaya nagsasagawa siya ng matinding paglilinis sa rocket force. Ano pa at 12-dosenang mga opisyal ay pinagtatanggal ni President Xi Jinping at pinapalitan, at ang iba ay hindi na nakikita. Noong mga nakaraang taon, ay nagsasagawa din ng paglilinis si President Xi Jinping sa kanilang naval forces, at marami ding mga opisyal ang kanyang pinagtatalsik, at ang iba ay pinakukulong. Ngunit alam nyo ba, na hanggang sa ngayon matindi pa rin umano ang korupsyon sa kanilang naval forces, na ibig sabihin, pati ang kanilang army at ang kanilang mga air force, ay ganun din. Ayon pa sa isang colonel ng China Air Force na isa sa sinibak ni Xi Jinping, wala silang gas na pangluto sa kanilang airbase,
kaya ginagamit nila ang aircraft fuel para lang makapagluto at makakain ng mainit na pagkain at sabaw. Ang korupsyon ay nakaugat na sa militar ng China, kaya kailangang sobrang matinding pagsisikap ang gagawin ni Xi Jinping upang malutas itong problema na ito. Kung ang korupsyon ay hindi mapigilan ni President Xi Jinping ngayon sa rocket forces, ang kanilang mga kagamitan ay display lamang at parang scarecrow ng palayan. Kaya naman itong si President Xi Jinping umano, ay nagdududa na sa kakayahan ng kanilang militar na makipaglaban. Totoong marami silang kagamitan, iyan ay hindi natin pwedeng i-deny. Sa katunayan, sila ang may pinakamaraming barkong pandigma sa buong mundo, tinatalo pa nila ang bilang ng mga warships ng Amerika, ngunit sa likod ng mga naglalakasang puwersa umano na ito, ay hindi rin natin maiwasang magtanong. Kung kaya ba nitong tumagal sa digmaan, kung ang lahat ba na ito ay makakatulong sa kanilang puwersa, o sitting duck lamang ang marami sa mga ito, sa gitna ng labanan.